Kwento ko sa inyo ang isang action-adventure film na pinamagatang Death Race. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa pagbagsak ng ekonomiya ng Amerika. Dahil dito, tumaas ng husto ang bilang ng krimen, kaya maraming kriminal ang itinapon sa mga kulungan na pinamamahalaan ng mga pribadong kumpanya. Ang isa sa mga bilangguan ay ang Terminal Island Penitentiary na pinamumunuan ng isang babaeng nagngangalang Hennessy. Sa kanyang kulungan, si Hennessy ay madalas na nagdadaos ng isang event na tinatawag na Death Race, isang malupit na kompetisyon kung saan nakikipagkumpetensya ang mga bilanggo upang manalo. Para kumita, ibinobroadcast niya ang race sa internet. Isang araw, isang nakamaskarang racer na nagngangalang Frankenstein ang nakikipagkarera gamit ang kanyang sasakyan sa karera sa bilangguan at kasama niya ang kanyang babaeng navigator na si Case. Pinayuhan siya ni Case na magdahan-dahan para maiwasan nila ang sunod-sunod na pag-atake ng kanilang karibal na si Machine Gun Joe. Gayunpaman, tumanggi si Frank na sundin ito dahil malapit na sila sa finish line at sa halip ay ineject niya si Case palabas ng sasakyan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawang pasabugin ni Joe ang sasakyan ni Frankenstein at ang pagsabog ay agad na ikinamatay ng nakamaskarang racer. Samantala sa isang pabrika, isang manggagawang nagngangalang Jensen ay makikitang nagtatrabaho habang ang ibang mga manggagawa ay nagpoprotesta laban sa napakaliit na sahod ng kumpanya. Humingi ng tulong ang pabrika sa mga pulis upang ihinto ang demonstrasyon. Nang maganap ang kaguluhan, makikita si Jensen na tinutulungan ang kanyang nadapang kaibigan, ngunit sa kasamaang palad, inatake siya ng mga pulis kaya't nanlaban siya sa mga awtoridad na umatake sa kanya. Kinagabihan, umuwi na si Jensen sa kanyang bahay. Meron siyang asawa at isang 2 buwang gulang na sanggol na babae na nagngangalang Piper. Gayunpaman, pagkatapos maligo, nakita niyang wala ng buhay ang kanyang asawa sa may kusina. Nang tumingin siya sa likod, isang lalaki ang biglang nagspray ng likido sa kanyang mukha, dahilan para manghina at mawalan siya ng malay. Ilang sandali pa, nagising si Jensen na merong hawak na kutsilyo sa kanyang kamay. Nang suriin niya ang kanyang paligid, napapalibutan na siya ng mga pulis. Agad na inaresto si Jensen at dinala sa police station. Sa panahon ng paglilitis, sinentensyahan si Jensen ng habang buhay na pagkakakulong, habang si Piper naman ay inilagay sa bahay ampunan. Pagkalipas ng 6 na buwan, ipinadala si Jensen sa Terminal Island Penitentiary. Pagkarating niya doon, kinunan siya ng litrato ng mga opisyal at dinala sa seldang meron ng ilang preso. Nang walang sinasayang na oras, agad siyang inatake ng mga bilanggo nang makaalis na sa selda ang mga opisyal ng bilangguan. Nang bumalik ang opisyal upang suriin ang sitwasyon, nagulat siya nang makitang maayos si Jensen,